Good afternoon po. Ay, good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is November 23, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may San Antonio di Padre di Padua Street, dyan yun sa may Talipapa, Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Funhan Mart, sa may College Point, Estrada Street, Barangay 762, Santa Ana, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating pick-up area. Notice request na padaliin ang pag-aresto kay Roque sa ibang bansa matapos itong umalis ng Pilipinas at maghanap ng political asylum sa Netherlands. Si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng umano'y pagkakasanggot niya sa operasyon ng Lucky South 99 Focus Cam Hub sa Pampanga. Nagsilbi umano siyang legal counsel ng Whirlwind Corporation na konektado sa naturang operasyon. Matatanda ang pinakontempt si Roque ng House of Representatives matapos tanggihan ang mga imbitasyon sa pagdinig tungkol sa mga pogo. Pagkatapos nito, umalis siya sa bansa at iginiit na isa umano siyang biktima ng pamumulitika at wala siyang nilabag na batas. Bukod kay Roque, kinasuhan din ng qualified human trafficking ang Lucky South 99 representative na si Catherine Cassandra Leong na ngayon ay pinaghahanap dahil daw pala ay nakalaya na at 48 pang individual na sinasabing sangkot sa operasyon ng illegal Pogo Hub. Eto mga motorista, abiso. Kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod nga pong linggo o araw po yan mismo ng Martes. Ayon sa Oil Industry Sources, 20 centavos hanggang 40 centavos ang inaasang rollback sa kada litro ng gasolina. Posible namang maglaro sa 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang dagdag presyo sa diesel, habang 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Itinulak umano yan ang mababang demand sa gasolina, habang mataas naman sa diesel at kerosene ngayong linggo. Sa Lunes, malalaman po ang final na oil price adjustment na ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis tuwing araw ng Martes. Inanunsyo ng New NAIA Infrastructure Corporation na sisimulan nitong pagganahin ang biometric immigration e-gates sa Ninoy Aquino International Airport sa December. Diba? Magiging biometric na pala ang mga e-gates niya. Kailangan ng maganda ito, mas mabilis, ano? Plano ng NNIC na ipa-operate ito sa Bureau of Immigration bilang bahagi ng pinahusay na processing ng mga pasahero. Una nang nakalatag ang e-gates ng NAIA sa Terminal 1 hanggang 3 kung saan required ang immigration check. Inaasahan ang full deployment ng biometric e-gates sa susunod na taon.
Nakapagbayad na ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng 315 million pesos na halaga ng utang nito sa mga utility company. Ayon kay Mayor Isko Moreno, kabuuang 217 million pesos ang binayaran nito sa Meralco para sa September 2024 hanggang May 2025 power consumption. Nakapagsettle na rin umano ang Manila LGU ng 73 million pesos sa Maynilad at 16 million pesos sa Manila Water, pero hindi pa kumpleto ang ibang utang sa Maynilad. Pagbalik ngayon sa City Hall nitong kalagitnaan ng taon, kanya nang inanunsyo ang mga naiwan sa kanyang utang ng nagdaang administrasyon. Ito po, sa nangingi po ng mga update, ininyamlay na po, inilibing na si dating Chief Presidential Legal Counsel sa Executive at Legislative Branch at isa sa naging most influential political figures. Pumanaw po si Enrile sa edad na 101 years old. Muling nag-alboroto ang Bulkang Taal sa Batangas kanina po yung umaga. Sa update ng PBOX, naitala ang minor Prieto magmatic eruption sa main crater ng bulkan dakong alas 9:48 ng umaga na tumagal ng 2 minuto. Naglabas ang bulkan ng abo na umabot hanggang 750 meters ang taas bago unti-unting mapadpad patimog kanlurang direksyon. Nanatili sa alert level 1 ang Taal Volcano na nangangahulugang maaaring magkaroon pa ng mga susunod na pagbuka at pagputok dahil sa patuloy na volcanic activity. Samantala, arestado po ang 8 pulis habang at large o pinaghahanap pa ang 6 na iba pa na sangkot umano sa pagnanakaw at pangahalay sa isang grade 9 student sa Bacoor, Cavite. Ayon sa Police Regional Office 4A, naka-assign ang mga suspect sa PNP PDEC Special Operations Unit 4A. Nasa initial na investigation, nabatid na sa labas ng kanilang bahay ang 18 anyos na biktima. Nang lapitan siya ng mga armadong lalaki na nagpakilalang mga pulis mula Kanluban. Nagpilito manong pumasok sa kanilang bahay ang mga suspect at inalugog ito sa kinuha umano ang mga alahas at cellphone ng biktima. Kalaunan nilak ng mga suspect ang pinto ng bahay at doon umano nagsimula ang pangahalay. Samantala sa follow-up operation, nakuha sa mga suspect ang iba't ibang kalibre ng baril at bala, gayon din ang cellphone at motor ng biktima at ilang pakete ng hinihinalang droga. Maharap ang mga ito sa reklamong rape at robbery in bond. Tiniyak naman ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Menecio Nartates Jr. na mananagot at hindi sasantuin ng PNP ang anumang pang-aabuso ng mga pulis at ibibigay ang hustisya sa biktima. Sana ito ay mga nagpanggap lang pulis at hindi talaga totoong mga pulis kung totoo man dahil hinihinala pa lang naman, ano? Pero sana hindi lahat dahil meron ng 8 ang naarestong pulis. So, ibig sabihin, natukoy na talaga, kumpirmado ng mga pulis itong 8 na aresto. Itong 6 na at large o yung hinahanap pa, sana ay mga hindi talaga uniformading mga pulis na. Dahil, naku, nakalulungkot, no? Nakaraan lamang ay meron ulit mga pulis na gano'n, nagnakaw, nag-hold up. At nakalulungkot dahil mataas na ang kanilang sahod kumpara kan dito sa kay Kuyang RT. Nagagawa pa. Itinigil niya ng araw itong gawasin niya sa road din Ano? Nako. Oo, nako, delikado yung Kuya RT, Oo. Etong mga pulis natin, no? Nako, bilang sa mga dahilan na tinuturo kung bakit nagagawa yung mga pulis sa kabila na mataas na ang sahod nila,
malalaki na ang benepisyo. Pinasa na nga po ng nakaraang administrasyon ang sahod ng ating mga pulis. Itong mga ilang mga pasaway na sinisira ang imahe ng mga matitinong pulis. Sana itong iba pang mga hinahanap hindi talaga totoo. Ito pong 8 pulis, kumpirmado na dahil na-aresto na pero merong ang 6 na pinaghahanap. Kung totoo man, po na talagang nakasisira po sa imahe ng pulisya itong inyong pinaggagawa. Sabi nga ilan daw sa dahilan may mga kabit daw kasi mga pulis kaya hindi sumasapat ang sahod itong mga gumagawa ng krimen o kaya naman may ibang ang pamilya, iba naman may bisyo, sugal, kaya nagagawa pa itong mga krimen na ito. Pagnanakaw, hindi lang pagnanakaw, ginawa ito panggagahasa. Hindi pa man napapatunayan, pero ito po ina-arresto na. Ibig sabihin, talagang naaktuhan at napatunayan itong 8 pulis. Kumpirmadong pulis. Sabi nga ni PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mananagot at hindi sasantuin ng PNP ang anumang pang-aabuso ng mga pulis at ibibigay ang hustisya sa mga biktima o ito sa biktimang 18 years old. Samantala, inatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang isang Chinese Malaysian national dahil sa pagdadala nito ng 10 milyong pisong shabu sa Zambales. Ayon kay Judge Michael Real ng Olongapo Regional Trial Court Branch 98, guilty sa conspiracy si Kong Ket Poon pagkakasabat ng Philippine Navy sa buto ng kinigang na droga sa katubigan ng Subic nitong Hunyo kung saan kasamang na aresto si Kong. Aresto pa ng isang 39 anyos na lalaki makaraang ikalat ang pribado nilang video ng biktima ng 16 years old na dalagita sa Sarayan, Quezon. Sa report ng PNP Anti-Cybercrime Group, nakapambiktima ang suspect na si Noli ng menor de edad gamit ang social media. Kwento ni ACG Director Police Brigadier General Wilson Asueta, inalok ng suspect ang menor de edad ng 2 saang piso, 200 pesos, kung sila ay magkikita sa kanyang bahay. Nang kasama na ang biktima, meron na itong makipagsanik at paliw pa ang simulan ng video. Hindi pa na kontento si alias Noli at ipinasa ang kuha sa kaibigan ng biktima na sabay ng bantang ikakala dito sa iba kung hindi na sila magkikita. Dito na nagsumbong ang dalagita sa kanyang ina na nagpasakloro naman sa pulisya at nagresulta sa entrapment. Talagang 200 pesos nakuha niya yung biktima at napapasok din sa kanyang bahay. Kasi itong batang ito, 16 years old, nangangailangan talaga ng pera. Kaya kala niya, isang gagawin, pumasok sa kanyang bahay itong biktima. At itong biktima ay pinagsamantalahan itong alias Noli. Pumasok sa bahay niya kasi doon. Itong hindi pinilala itong biktima pero dahil sa menor de edad, ito'y dalagita, pinapasok na sa kanyang bahay. Itong bahay ni Noli, itong biktima, kapalit ng 200 pesos. Nadiskubreng wala ng buhay ang isang babae sa loob ng isang apartment sa Victoria, Laguna. Kinilala itong si Chariel Ocon, trabahante sa isang panaderia, pero naninirahan ng mag-isa sa iwalay na espasyo sa barangay Masapa. Mismong mga kasama sa bakery ni Ocon ang nakakita sa kanya habang nasa kama. Pinuntahan umano nila ang katrabaho ng hindi mag-report sa duty sa loob ng 2 araw. Wala namang nakitang indikasyon ng pulisya ng pagpalaga o panlalaban ng babae bago siya nasawi. Patay ang isang 3 taong
Zamboanga City. Kwento ng lolo ng biktima na si Alvin Dulcan. Nakalabas lahat ng nasa bahay maliban sa batang natagpuan sa kwarto kung saan nagsimula ang amo. Nagluluto umano siya nang makarinig ng sigawang nasusunog ang bahay at hindi na nagawang iligtas pa ang amo. Kabilang sa iniimbestigahan ng otoridad ay ang sulat na naglaro ng posporo ang bata dahilan ng trahedya. Umarangkada na ang pagbabahay-bahay ng Pasig City Government para ipamahagi ang pamaskong-handog food box nito sa mga residente. Una nang nakatanggap ng package ang barangay Buting kahapon. Araw po yan ng Sabado. At paalala nga po ng Pasig Public Information Office, ipapaskil nito ang schedule ng distribution ng business food box para maiwasan ang pagtulog ng mga residente. Bawat pamilya sa Pasig ay makatatanggap ng pamaskong handog. Sana all, basta't mag-verify lamang ang kanilang Pasig Pass QR code. Sana all, lahat ng mga LGU, no, ay ganyan, no, lahat daw ng residente, basta't meron lamang ng Pasig Pass QR code. Oo, sa iba kasi wala niyan, no, bihira. Kung meron man, mangilan-ilan na, no, parang sa Del Monte, Bulacan, no, ilan lamang, no, hindi lahat. Minsan, ibigyan, minsan hindi, no? Bagay, tuwing yung termino kung Pasko lang, pero hindi pa nga Pasko. Bihira na. Bangkay na ng mga tagpuan sa Marikina River, sakop ng barangay 1BC, ang isang 14 years old na pinatilyong nag-swimming umano sa ilog. Sa report ng Marikina City Rescue 161, napatid na nawala ang biktima noon pang November 20 at kahapon lamang natagpuan ang kanyang mga labi. Huli pa siyang nakita ng ilang saksi na naliligo sa ilog bago siya tuluyang nawala. Nagpapala ang Marikina 161 na huwag nang mag-swimming sa ilog, lalo na kapag malakas ang agos. At yun na po, nagtatapos ang isang oras nating balitaan sa programang For Tonight Only. Maraming salamat sa ating mga nakatuwang sa impilan na sila Kuyang RD, Kuyang Norman, Tara, and Ma'am Kisses. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Ma'am Cora Caburaw, ang aking nanay, Cecilia Nolasco, ba talagang ni-record pa? Maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo. Parehas na oras, 11 p.m. to 12 midnight. At tuwing araw naman po ng Sabado sa programang Advocacia, 6 a.m. to 7 a.m. Inyo rin pong nakakasama ang inyong lingkod, Tina Nolasco, para sa Leader H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pilipinas ang oras, isang minuto makalipas ng alas 12 ng ating gabi. Number 1. Ikamalungkot-anim na taon ng kauna-unahang radyo. Ang lahat ng ating pagsusubik ang pagkakasakrigo bayang Pilipinas. At napakahabang na kaming pinangalan, ang aming natatanging inspirasyon ay ang higman na kaya naman, kami magpapatuloy na iangat ang pagseserbisyo at pagbabantay sa iyo, Pilipinas. Sa ika-86 na taon namin sa himpapawid, karangalan namin ang maglingkod sa iyo ng buong puso, tapang at galing. Dahil ang kauna-unahang radyo, si DRH, sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sa pagpapagpapag, kahit nasa hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DCRH. Ayon sa third quarter survey ng Ganon Media.
Number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DCRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ang tunay na DCRH na ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, at ang magpapalit ng mundo sa pagkaman. Manila Broadcasting Company. DCRH, a proud member of NBC Media Group. Kasaysayan ng mga wagas na pag-ibig natin, ito'y walang kapantay na maligalakan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Maliligayahin kita, ingatan. I love you. Ikaw lamang sa buhay ko. Story. Minsan may kirot sa puso na sadyang kay Love Story. May pag-ibig din naman na maaaring hanggang pangarap at walang tiyak na iba. Sasabayin kita kahit sa malayo. Mga mamahalin, pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Ilan lamang sa mga nagpapit yung papapakinggan. Lingkod ang tapos na kasaysayan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Where do I begin to tell the story of how great a love? Mga kaibigan, narito na ang ikatlong yugto ng kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Shiva na hangat naming magdulot ng kaaliwan sa inyong pag-ibig dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Where do I start? Daddy, dinala ko na po ang dinner niya dito sa kwarto. Kain na po kayo. Nang napainom ko na rin po kayo ng gamot niyo. Ay, salamat. Shiva, pasensya ka na. Bakit po kayo humihingi ng pasensya? Dahil pati ako, pinihintindi mo na rin ngayon. Daddy po kayo ni Arjon. Kaya magulang ko na rin po kayo. Kaya dapat lang naasikasuhin ko po kayo. Salamat, Mia. Maswerte ako sa pagkakaroon ng manuhang katulad mo. Mawala man ako, mapapanatag na ako. Dahil alam ko, may titingin na sa aking anak. Hindi kayo mawawala. Daddy Gaspar, Oh, makikita niyo ba ang pag-isip ni Arjon? Ay, dito na. Nilalaban ko po kayong dalawa. Dito. Dito tayo pinapadaan. Kasi sarado dun, no? Kasi siguro dito tayo pinapadaan. Ang ganda naman ng bahay niyo, Aling Conching. Malaki na at saka kumpleto pa sa mga
Bigay ito ni Balai Gaspar. Oh, magiging grocery namin. Mabait po talaga si Sir Gaspar. Ay, totoo yan, Lani. Kung araw pa man, kung nabubuhay pa asawa ko, ay, mabait Walang siya daan sa dyan? amin. Kaya nga sana, agisin niyo si Meron Anton. pa. Yan yung tinuturo niya po. Masaya naman ang aking Balai. Kasi doon sarado eh. Pero saan po ba yung ano nyo? Hindi po kami dito dumadaan. Ah, kahit hindi nyo dinadaanan na meron. Kaya po, balik din. Tignan lang po natin. Kasi may tinuturo siya, ibig sabihin meron po. Totoo, Jimmy? Para sa akin naman bulaklak na ito? Bakit? Wala namang okasyon ah. Salamat ko yan. Hindi nyo lang siguro nadadaanan pero marami kasing daanan sanga-sanga po. Ah, wala nga. Sarado nga. Pero meron, kaso nga lang sarado nga. Good morning, Aljon. Balik Kasama ko tayo si dun. Daddy Gaspar. Kumusta ka na, ano? Alam mo, Pero birthday ni meron. Daddy ngayon. Totoong Sabi ko meron nga sa yung kanya, kalsada. magdaos ng kahit maliit na Hindi lang pala- saging-sado eh. Nang hindi pa maging natatapos masaya yung na tulay. ng birthday niya. At sinunod ko si Shiva, anak. Dahil tama naman siya. Last week kasi lahat ng naging okasyon, hindi ko pinagdiwan. Dahil nasa sa aksidente mo. Sana Hindi updated. nagising ka na rin. Para makasama ka na namin nagpapaya. Sana. Oh. Daddy, Shiva, bakit? si Aljon po. Ah, Nagulat ng mga mata niya. Bakit to? mga kaibigan, ating balikan ang dulang Hindi updated yung Waze. Sarado yung daan na hindi ano. Basta papunta lang po yun sa Partas. Hindi, walang problema ma'am. Kasi dyan lang naman ang ano, sarado. Diretso lang banda ron, kaso nga nang siyempre medyo paikot na. dahil mahal kita, anak ko. Hindi ba rin mo saya? Don't worry, makakarating po tayo sa inyo ma'am. Parang nag-aalala po. Nag-aalala po yata kayo ma'am. Hindi na po ako. Siya, Ako yung Ah, walang mabait problema po na doon. caregiver. Caregiver? Bakit babaeng kinuha yung caregiver mo dati? anak siya ng yumaong kong kaibigang sinanding, anak. Mapagkakatiwalaan din si Shiva. Pati nga ako, inaalagaan din niya nung magkasakit ako. Okay. Mabait pala siya. Pero pag magaling ka na, aalis na rin ako. Daddy, tawag niyo raw po ako, sabi ni Manang. Oo, anak. Tulog na ba ang asawa ko? Opo. Inilipat ko na nga rin pala yung mga gamit ko. Ano po sa kabilang kwarto. Dahil gising naman na po siya eh. Bakit hindi mo sinabi ang totoo sa aking anak? Hindi mo sinabing asawa ka niya. Ayaw ko pong mabigla siya. Hindi yun makabubuti sa kanya. At
po mahalin. Hahanapin niya po ako. But first time niyo po bang mag-ano ma'am? Mag-grab? Iisa lang yung pinagdadaanan sa inyo. Di naman po. Pero iba-iba rin naman. Ay, paparan, pero yung reaction niyo doon kanina sa ibang daanan eh, ano, parang natatakot kayo ma'am. Hindi kasi pero mostly highway po yung dinadaan. Meron po talagang mga pasikot-sikot po ma'am. At kung isasabay niyo pong tignan niyo po yung apps niyo at parehas tayong meron yan. Yun po yung sinusundan ko po kung ano yung tinuturo niya. Sabi ko po kay Daddy. Hindi tayo gumagawa ng sarili natin daan. Sumusunod tayo sa ano. Baka na Para po wag siyang mabigla. Ano po? At baka wag po naguluhan na lang. Ay, hindi po naguguluhan. Minsan tama yung daanan. Pero hindi siya updated po na ginagawa yung tulay. Tama po yun. Malaking kalsado po yun. Ang kalayaan niya. Tama yan. Sarado nga lang ang daanan kasi nga may ginagawa. Natatakot At ako na. ang daanan po sa Metro Manila ay napakarami. Sanga-sanga po yan. Naiisip ko Kahit saan po kayong pumasok. Actually dito pwede rin to eh. Kaso nga lang one way siya. Kahit saan pwede. Pasanga-sanga yan. Maraming bubutasan. Opo. Siguro nasanay lang din po ako na pinapalo lang din po yung highway or main road. Hindi sa lahat ng pagkakataon mo may susundan din yung main roads. Kasi ang tagaturo, Waze, Google Man or kay Grab po, ang sinusundan yan kung sino yung pinakamalapit na daan. Yun po yung ituturo niya. Masarap ka rin pala magluto, Shiba. Hindi lagi yan na naka-highway. Salamat. Kasi ang highway minsan paikot po yan. Kaya meron talagang shortcutan po. Umuwi si Manang sa kanila eh. May emergency daw. Kaya habang wala siya, ako munang magluluto. Tulad yan, hindi ako gumagawa, sabi ko, dito pupunta tayo dito. Kaunti na lang yung Tignan nyo, ginagawa i-open ko nyo po para yung ano sa- nyo ma'am, apps nyo para malaman nyo. Baka natatakot po kayo. Kailangan Don't worry po ma'am, Grab po yung sinakyan nyo, safe po kayo dito. Opo, ano lang po, sinabi ko lang din po na Mhm. hindi yan yung usual way. So, baka lang po. Sinasakyan ko na. Pinaimbestigahan niya ni Daddy Gaspar, pero Hindi siya yung usual way na sinasabi nyo, pero usual na way po yun ma'am talaga na daanan. Ang nagkataon lang, sarado po. Kasi may ginagawa yan po. Napapanagot. Well, siguro sa inyo, kasi depende po yan sa ruta ma'am. Kung saan kayo nang galing, o saan yung pupuntahan nyo, nakadepende po. Dahil 1 month bago ako na-aksidente, nagbalik na kami. Nalaman ko rin kay Daddy na kahit minsan hindi siya dumalaw para silipin ako. kinukumusta ka niya. At don't worry po again, dahil Grab po yung sinakyan nyo, safe po kayo. Hindi naman po ako boyfriend ka nag-aaral. ba? Ha? Wala. Wala. Si Inay lang at ang dalawang kapatid kong meron ako. Kaya nga madali sa akin ang sumunod dito. Ano bang dati? Wow. Ang linis. At ang bango na naman ang kwarto ko. Sipag talaga ni Shiba. Kahit walang nagsasabi sa kanya, lagi pa rin niyang inaayos ang kwarto ko. Nakatutuwa siya talaga. Ba? Naiwan niya yung cellphone niya, ha? Ano kaya nakalagay dito? Tignan ko kaya. Sana walang password. Yun. Buti walang password. Titignan ko yung mga picture niya dito. Bago ko ito ibalik sa kanya. Titignan ko lang naman eh. Diba? Picture namin ito ni Shiba. Naka-wedding dress siya. Ano ibig sabihin nito?
Dad, hindi nyo dapat ginawa yun. Hindi nyo ko dapat ipinakasal sa kanya. Arjun, anak. Siniguro ko lang na may mag-aalaga sa'yo. Saka ipawala mo. Mali pa rin yun, Daddy. Ano pa ba yun? Andiyan pa na. Dahil sa salamin, Hindi, Arjun. Hindi ganun yun. kala ko pa naman mabuting tao siya. At meron pa naman na ng ibang babae na kilala mo. Huwag ka magsalita ng napakabait, napakagad ni Shiva, anak. Dapat din siya. Maraming beses ko na siyang sinuko. Paalisin nyo na siya. At ipawawalang bisa ang kasal namin. Hindi na kailangang paalisin pa ako, Aljo. Kusa akong aalis. Ayun din. Mabuti naman. Shiva, anak. Salamat po. Salamat po sa kabutihan niyo, Daddy. Hindi ko kayo magpapalimutan. Kung minsan naikukublay ng sakit ang nadaramang pag-ibig, hindi na nga kaya magkasundo pa sina Shiva at Arjun. Mga kaibigan, muli po ninyong subaybayan ang mga susunod pang bahagi ng kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Shiva. Samantala, ang mga bitoy ng radyo na nagsiganap sa ating tulay sina Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, at si Jeneline de la Cruz bilang Shiva. Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Uwe Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Wong Villar. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara sa direksyon ni Rosana Villegas. Mga kaibigan, ito pa rin ang inyong lingkod na si Henry Uri na palaging nag-aanyaya sa inyong pakinggan ang ating mga tampok na kasaysayan dito pa rin sa ating dulang. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Sa ikawalumpang na taon ng kauna-unahang rasyo, ang lahat ng ating pagsusuligan ay para sa iyo, bayang Pilipinas. Sa napakahabang taon na aming pinaralan, ang aming natatanging inspirasyon ay pagsigurado ka na bumubuso para sa bayan. Kaya naman, kami magpapatuloy na iangat ang pagseservisyo at pagdamantay sa iyo, Pilipinas. Sa ikawalumput-anim na taon namin sa pag-ibig, nalamanan namin ang maglingkod sa iyo ng buong puso, tapang at galing. Dahil ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa akmang simas, doon kahit nasa ka, Pilipino. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DCRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DCRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ang tunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Saan man, kailanman. Dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Manila Broadcasting Company.
at dugong nananalaysay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging tulang pangradyo na inyong naaabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga piling naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang isang ahas sa langit. Dito pa rin sa ating natatanging tulahan, may pag-ako ang bukas. Anak, pagalinis yung guest room, please. Huwag mo kalimutang lagyan ng Starbucks, ha? Dito matutulog ang best friend ko. Kailan ako pag-okay na ang room, ha? Salamat talaga. Mayag kang dito. It's okay. Wala naman dito ang parents ko, eh. Tsaka, you need help. And I'm your best friend. Kaya tutulungan kita. Pagulong-pagulong isip mo ngayon. Kaya nga sabi ko, dito ko muna. Mag-isang company. Inalis na rin ako ni Daddy. Galit na ako eh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magliliwanag din ang isipan ng Daddy mo. Wala na akong trabaho ngayon. No problem. Kakausapin mo si Papa. O kahit ang tito mo. Para matulungan kang magkatrabaho. Malalagpasan mo rin. Lahat ng pinagdaraanan mo. Tawakas! Nawala rin ang tinig sa desko. Right, Mami. Dahil wala sa bahay na ito at mag-isa kumpanya. Akala ni Cindy, maniniwala si Cesar na hindi kanya tunay na anak? Pues, nagkamali siya. Dahil sa ginawa niya, lalo lang niyang tinulungang magtagumpay. Tanga siya. Tanga, silang mag-ama. Oh, ano, Ma'am? May next plan ka na ba? Of course. Kukuha ako ng mga magiging tauhan at mga matak ko sa kumpanya. Paano asawa niyo? Kaya ko siya paikutin. At habang kinukuha ko kay Cesar ang lahat, saka ko naman siya unti-unting lalasunin. Paano si Cindy? Wala na magagawa ang babaeng yun. Sa salabi ko ngayon, kaya mo na palabasin siya ang peking anak. At ikaw na peking anak, ang tunay na anak ni Cesar. Ay, hindi anak niya si Cesar. Si Jan. Napakasama nilang dalawa. At may paraw kasi patay si Cindy Malina. Hindi maaari ito. Kailangan malaman ito si Cindy.
Pasensya ka na. Hindi kita natulungan nung araw na yun. Kasi baka magalit si Mayor. Tama lang naman yung ginawa niyo. At least, hindi kayo nadamay. Dahil hanggang ngayon nasa bahay pa rin kayo. At malalaman ko pa rin ang nangyayari doon sa pamamagitan niyo. At iyan ang isa pang rason ng pagdalaw ko dito sa iyo, ma'am. Bakit po? May nangyari na naman ba? Totoo nga pala ang natuklasan mo. Narinig ko ang pag-uusap ng mag-ina. Talaga namang hindi ako nagsisinungaling. At may iba pang balak si Belinda. Ha? Ano po yun? Balak niyang unti-unting lasunin ng daddy mo para maangkin niya lahat ng yaman niyo, ma'am. Oh my God! Hindi. At dapat malaman ito ng daddy ko, mga Aldo. Pero paano, ma'am? Baka magalit din siya. At hindi ako paniwalaan pag nagtapat ako sa kanya. Senyor, nakita ko nga nag-inom kayo dito sa atin kaya nilapitan ko na po kayo. Nabating na ba yung mag-ina? Hindi pa ko eh. Lagi na lang silang inuumaga sa lumani. Lalo pa doon, kaya kayo madalas na nagkaroon ng mga nakahanap. Iniisip ko. Sana nag-isip eh. Ang kapitin sa akin. Senyor Cesar, Tinangkapan niya para sa akin ang pamilya ko. kaya huwag po sana kayong magagalit. Pero ano kaya kung subukin niyo ang sinabi ng Mr. Dave? Diba DNA-test niyo naglihim si Jan? Pero bakit ko naman gagawin yun? Senyor, para mapatunayan niyo kay Cindy at sa inyong sarili na rin na anak niyo si Jan. Wala naman hong masama doon. At hindi niyo rin paghihirap ang pirang gagastusin niyo doon. Nakakahiya kay Belinda. Baka masaktan ko na naman ang damdamin niya tulad nung iwan ko siya dahil kay Carmela. Ang mami ni Cindy. Kaya nga po, senyor, gawin nyo ng lihim lahat. Kung gusto po ninyo, tutulungan ko po kayo. Ay, Busog na Sa may busog ako sa kaliwa. mga kinain natin, Dad. Ang Sa sasarap may lahat. kaliwa po. salamat naman at nagustuhan mo mga in-order ko. Ay, teka, Dad. Ano ba meron? Nag-order kayo ng maraming pagkain. Ang totoo, gusto ko na magsaya. Kalimutan ng mga malulungkot na nangyari nitong mga nakaraang linggo. Yung po, ingat po. Dahil nasa out-of-town activity ang mami mo, naisip ko na tayo na lang ang mag-celebrate. Okay yun, Dad. Dahil hindi kayo dapat magpatalo sa lungkot. Saka, kahit wala na rito si Cindy, narito naman kami ni Mami. Hindi namin kayo pababayaan. Salamat, anak. Aldo, pakiligpit na nga itong mga ginamit namin ni Jack sa pagkain. Magdala ka na rin ng konting alak dito, mga Aldo. Oo, Dad. Ayan, so na-drop na natin siya, no? So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Bansa Maduro po.